Hello, Sir Jojo. Hello. Congratulations on your judging stint. Hello, Boss Adam. Musta? Good morning. Kamusta? Nakatulog ka na ba? Nakapag-rest ka na? Hindi ako nakatulog sa resulta, eme. Okay. How was it like? Finally, tapos na. How was it like judging Okay. in the finals where kinukunan talagang sinasabi niyo talaga live on air yung score niyo? Actually, para sa akin, it's a great experience. 'Di ba? Parang, first time nangyari to sa akin, nakapag-judge na ako ng napakadaming pageant sa Pilipinas, some internationally as well. Pero, etong experience ko sa MGI All-Stars ay napaka-unique. 'Di ba? Imagine mo, nagbigay kami ng score ng live talaga, and then yung experience namin from nag-i-input kami ng actual scores namin during the segment. So, it was a lot of fun, pero at the same time, it was a lot of pressure. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin, nababasa ko lahat ng comments sa mga personal account ko. Sometimes, nakaka-receive pa ako ng message, and marami ako minsan na nare-receive na hate messages for the scores that I have given from other countries for certain candidates. But at the same time, gusto ko rin mag-thank you para dun sa mga love messages na nakukuha ko, lalong-lalo na sa mga taga-Thailand, sa mga taga-Vietnam. So, sobrang na-appreciate ko. Yun. How would you address the criticism na you're very safe with judging? Oo. Ang sinasabi kasi nila that I'm being safe, pero sa totoo lang, this is All-Stars, di ba? And meron nagsasabi, iten mo na kasi yung mga Pilipino, ganyan-ganyan kasi Pilipino ka. Pero every time na nanonood tayo online, di ba, ang panawagan din natin is a fair judging. So, kung ang panawagan natin is a fair judging, I need to be fair as well. And alam mo, malaki yung pressure nito because ayoko magpadala dun sa sinasabi ng online world because other than me being a judge, Filipino tayo eh. And alam niyo naman that Philippines is a very, very strong country in terms of pageantry. And ayoko na masundan to hanggang dulo na sinabi nila, oh, si Braga is Filipino, hindi naging fair. Sa mga susunod na delegates natin, babawian niya ng ibang judge. So I think, I don't wanna foster hatred towards Philippines, pero gusto kong mag-forge ng friendship and love and understanding para moving forward. Iba yung pagmamahal nila para sa mga Filipina queens, di ba? Yun. So, moving forward, okay lang sa'yo nag-retain tong ganitong klaseng voting system, may combination ng audience at judges vote. Sa akin, nung una, tinanong ko talaga si Papa Nawat eh. Kasi, medyo nalalakihan ako sa 30%. Pero, ang sabi naman is, ang all-star daw ay dapat somebody that is well-loved by the people. And I think kahapon, it's a game changer. And siguro talking about business na rin, I cannot speak in behalf of the organization pero ako naman bilang isang negosyante, talking about business, I think this voting ay makakatulong para, alam mo yun, may pumasok na pera. Kasi nakita mo naman ng staging, di ba, Boss Adam? Napakaganda ng staging. Ang ganda, the cameras, ang ganda, ang ilaw, everything is beautiful. And syempre, ang hirap din naman mag-produce ng pageant kung walang pumapasok, di ba, in papasok na money to finance and produce the show. Yun. So, yeah, I do get. So 30% pa rin. Kasi, ngayon ko lang na-realize, kahapon nung ang bababa ng scores ng ibang mga candidates, scores ng judges, pero naaangat ng voting. Naaangat ng mga voting. Kasi nga naisip ko, 7 kayo, 100%. 10% lang talaga kayo ng actual vote. 10% na si Lupita, 10% si Natalie. Pero kami, whereas kami, kung mag-ambag-ambagan kami, 30, we could change, we have the power to change the outcome of the competition. Oo. So, yun nga yung sabi, na kapag ang isang queen ay well-loved, di ba? Malaki. Siguro isa sa mga pinakamagandang example niyan ay si Vietnam. I think nung unang labas ng ranking, mataas siya, pasok, pero hindi ganun kataas. Pero after the voting, ang taas, diba? So, doon mo makikita that the love and support ng mga Vietnamese para sa pambato nila ay napakalakas. And I think that is also an all-star factor na kailangan para ikaw ay manalo. Tama? True. So, inyong napanood mga kapolitika itong explanation ni Jojo Bragais dito sa pagkatapos ng MGI All-Stars. Kasi nga, marami yung mga nagtatanong at mga nambabatikos sa kanya, merong mga negatibong reaksyon dito sa social media kung bakit di umano marami siyang binigyan ng 10. So, ang sabi ng mga netizen ay bakit halos 10 ata lahat ng binigay ni Jojo Bragais. Paano daw nito maangat yung ating candidate na si Gazini Ganados? So, dito sa explanation ni Jojo Bragais ay sinabi niya na kung saan ay dapat fair lang siya kasi meron rin, I believe, meron rin siyang pinapangalagaan mga kapolitikan na tinatawag na integrity. Kasi kung
magiging bias siya ngayon sa kanyang pagiging judge, ay baka hindi na siya kukuning judge sa susunod sa mga international beauty pageant or even dito sa ating bansa sa mga local beauty pageant kung makikita na bias siya doon, meron siyang pabor-pabor sa ibang candidate. So may mga netizen nagsabi na baka playing safe lang itong si Jojo Borgais at umiiwas na mabash siya ng ibang mga pageant supporters ng mga taga-ibang bansa. So yun yung mga sentimiento ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media. So ano ba yung ating maging reaction dito at na-explain rin po ni Jojo Borgais yung kanyang side dito sa mga pabotohan na kung saan ay makikita naman natin din kung saan napupunta yung mga boto, yung mga bayad dito sa boto ng mga pageant supporters. So halimbawa na lang is itong magandang production nila, yung mga staff, yung mga judge na kung saan ay mga bigatin yung kinuha ng MGI All-Stars. So meron tayong nakikita mga kapolitika at masasabi rin naman natin na talagang hindi tinipid ni Nawat itong production ng MGI All-Stars. So I believe na tama lang din kung very reasonable naman nakikita natin yung very entertaining yung production nila. So I believe na reasonable naman yun para dito sa pera na pumapasok rin sa MGI All-Stars. At dito naman sa sinabi ni Jojo Borgais mga kapolitika, kasi na-mention natin at napag-usapan natin doon sa ating mga naunang video na kung lalaruin ng ibang mga judges itong si Gazini Ganados ay might as well na kung kaya nga andyan si Jojo Borgais para matulungan yung ating kababayan. Pero sa nakita natin is patas naman yung iba, although merong mga minor na incident na kung saan is binigyan ng mababang score itong si Gazini Ganados, the likes of Lupita Jones and Osmil, pero bawing-bawi naman din yun doon sa ibang mga judges. At in fact ay pasok nga siya doon, diba, sa question and answer portion na kung saan is top 3 itong si Gazini. It's just that doon sa sa kanilang butuhan ay mababa talaga siya sa question and answer portion. So the thing is, patas din naman yung ibang mga hurado. Merong itong si Lupita Jones lang talaga nagbigay sa kanilang babang score doon sa isang portion, pero bawing-bawi doon sa ibang mga judges mga kapolitika. So walang rason, I believe, itong si Jojo Borgais na hatakin pababa yung ibang mga candidate. Okay? So yun po yun, at sana is maintindihan rin natin yung kanyang side na meron siyang integrity na pinangangalagaan, at hindi rin po madali yun sa kanyang side na i-demand sa kanya ng mga tao yung demand na hinihingi na dapat is bigyan niya ng mataas na score yung ating mga candidate and then mababa doon sa iba. So ano naman yun mga kapure, makakasira naman yun kay Jojo Borgais at baka pa nga puputaktihin siya, diba, ng ibang mga lahi. So yun din ang iniiwasan ni Jojo Borgais kasi of course public personality din po itong si Borgais. So mga kapolitika, yun po ang ating update ngayon dito kay Jojo Borgais at yung kanyang naging reaksyon doon sa sinasabi ng ating mga netizen na bakit halos mataas ang lahat ng score ni Jojo Borgais sa lahat ng candidates sa MGI All-Star, na ang sabi nila ay hindi daw nakatulong dito kay Gazini Ganados. Ano mga kapolitika ang inyong masabi at maging reaksyon dito sa komento at opinion ng ating mga netizen? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.